Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today. At kumusta kayo mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan na nandiyan dyan sa iba't ibang panig ng mundo, na nagtatrabaho para sa kanilang mga mahal sa buhay, nagsasakripisyo para kumita ng pera, at makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Thank you so much sa inyo at mabuhay kayong lahat. At tuloy-tuloy na tayo. But before that, para dun sa mga bago lang dito sa channel ko, kindly subscribe and hit the notification bell. Pati na rin yung like button. At pagkatapos natin, baki-share na rin ng ating vlog para madami makaalam. At lumawak yung ating community para marami makaalam dito sa ating mga pinag-uusapan tungkol dito sa mga pangyayari sa Pilipinas. At before that, bago tayo magtuloy-tuloy, yung ating usual EJ Morse prayer. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang. Itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, thank you. Tuloy-tuloy na tayo. Ang topic natin today ay itong nangyaring indignation rally noong February 22, 2025 diyan sa Cebu City. Maraming mga issues na dapat pag-usapan tungkol dito. Unang-una na, doon pa lang sa crowd. Doon sa crowd estimate, medyo ayaw nang pumayag itong mga kampo ni DDS. Ayaw nang pumayag ng mga DDS na vloggers. Ang sabi ng pulis, ang mga nag-attend daw dito ay more or less mga 3,000 to 4,000 people. Para sa akin, itong mga pulis na to, may pasobra din palagi. Kung mag-estimate ito ever since, kahit saang rally dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Metro Manila, palagi silang may pasobra. Dahil hindi sila marunong mag-estimate. Ang tendency, laging sobra. Na-overwhelm yung mata mo doon sa mga taong nakikita mo. Na sa totoo lang, talagang overstated lagi. Kaso nga, itong mga DDS, ayaw pumayag. At least daw, nasa mga 30 to 40,000 people daw yan. Pag tayo nag-estimate, lalabas ang katotohanan niya, baka less than 3,000 pa yan. Dahil, gaya ng ginawa ko noon sa rally sa Luneta, kinuha ko talaga yung dimension ng kalsada, yung hanggang saan meron tao, dimension ng open area, kung saan marami nakatayong tao, nakukompute naman yan. Ibig sabihin, hindi pa rin yan eksakto to the last person, pero malapit-lapit sa katotohanan yan. Ang estimate ko nga doon sa 1.5 million na sinasabi nila, nasa mga lang yan, kulang-kulang 500,000, mga 450,000 lang yan. Wala pang 500,000 actually. Kung talagang magko-conservative ka. Ganun lang kadami yung tao niyan. Otherwise, pag sinabi mong mahigit 1.5 million yan, ang layo na nga abuting kalsada niyan. Ang layo. Samantalang yung quadrangle doon, ilan lang ang pwede ilaman doon na tao. Na-compute ko na yan. Yung buong Luneta nga, 2 million plus lang eh. Yung buong Luneta na, ilang hektarya yan. Anyway, hindi yun yung issue rito. Pero sabihin, itong estimate ng crowd ng mga pulis, may pasobra na yan. Kaya lalong-lalong imposible yung 40,000 na sinasabi ng mga kampo ni Duterte. Doon sa first campaign nila, doon sa San Juan, sa Club Pilipino, nag-ingay na to si Duterte. Na inaamin niya, siguro, somehow inaamin niya na mahihirapan itong mga kandidato niya. Mahihirapan makapasok. Ang lumalabas nga lang dyan, na consistently nasa top 5 ay itong si Bongo. Pero karamihan dyan, malayong-malayo na. Kaya nga, ang controversial dito sa sinabi ni Digong Duterte, gawin na lang natin, pumatay tayo ng 15 senador. What? Para sigurado, pati yung mga kandidato niya, pasok daw.
Ay, nako. Si Duterte talaga. So, bukang bibig niya kasi, yung mga patayan. So, yan. Sinagot, of course, sinagot ni, ano yan, ni PBBM yan. No? Pero hindi tayo pupunta ron. At alam ko, ano naman, at sinagot ng maayos ng Malacanang yan, pero hindi na natin siya i-detalye. Ngayon, ang isang issue pa rito ni former President Digong Duterte, dito na sa dito na sa Cebu City to. Nakikiusap na siya sa taong bayan dito sa mga Cebuano. Nasabi niya, iboto natin lahat itong mga kandidato ko. Hindi dahil sa gusto magserbisyo, hindi dahil sa may mga batas silang gustong gawin para makakatulong sa mga Pilipino. Hindi ang purpose niyan ay hindi para maging maunlad ang Pilipinas. Hindi dahil sa gusto niyang magkaroon ng mga panibagong batas na makakapagpababa ng mga presyo ng bilihin. Wala siyang sinabing ganon. Ang sinabi lang ni Digong Duterte, para mailigtas si Sara. Yan ang number 1 objective ni Digong Duterte. Iboto daw yung mga kandidato niya para yung anak niya ay maligtas dito sa impeachment na harapin diyan sa Senado. Oh, no! Isipin nyo naman yan, mga kababayan. Alam nyo naman kung gaano kalaki ang ginagastos natin sa isang senador. Na-vlog ko na yan. Sa dalawang episodes ko na yan tungkol dyan. Sa isang senador, 100 million. 100 million kada senador sa isang taon. Kulang-kulang na 300,000 na sweldo ng bawat isang senador. Plus, iba't ibang klaseng mga allowances na umaabot ng milyon-milyon. Oh, no! So magkano ang nabubulsa, magkano ang take home ng isang senador kada buwan? Kasama na yung mga allowances niya. Ganun kalaki. 90 to 100 million, more or less, ang budget ng isang senador. What? Whether magtrabaho ka dyan o hindi, yan po ang pinapasweldo natin dyan sa mga senador na yan. Pagkatapos, ang purpose lang, ang gusto lang ni Digong Duterte, iboto ng mga Cebuano para iligtas si Sara Duterte. Magbabayad tayo ng 100 milyon kada taon sa isang senador para lang iligtas si Sara Duterte. Isipin nyo yan, wala man lang malasakit, wala man lang iniisip na para sa mamamayang Pilipino. Iniisip niya para lang sa anak niya. Gagastusan natin ng 100 milyon isang senador para lang iligtas yung anak niya. Tapos siya pabanjing-banjing na lang sa Senado. Ano ba ang gusto niya sabihin? Grabe naman. Nasa naman ang konsensya ng isang tao na magsasabi na iboto nyo itong mga tao na to dahil gusto ko maligtas yung anak ko sa impeachment para maging presidente ang anak ko sa 2028. So, another problem na naman ng Pilipinas pag nakaupo ang anak niya sa 2028 pag nanalo sa eleksyon 2028. Kaya kawawang-kawawa tayong mga Pilipino. Alam ko, ang mga Cebuano, matatalinong bumoto yan. Sa ngayon, nasa mga kulang-kulang 5 milyon ang botante dyan, kasama ang Bohol. 4.75 million as of early 2025 na bilang. Ganyang kalaki ang number ng voters diyan sa Cebu. Pero isa yan sa mga area sa Pilipinas na nag-iisip ang mga botante. Kaya I don't think mananalo ang mga kandidato na yan sa Cebu. I don't think so. Nag-iisip ang mga Cebuano. Puwera na lang doon sa mga pumapalakpak at humihiyaw tuwing nagmumura si Duterte, tuwing nagbabanta ng patayan. Yun tingin ko mga diehard talaga.
Pero ilan lang yan. Natatawa nga ako doon sinasabi ni Sal Panelo at saka ni Harry Roque na pambabastos doon daw sa 32 million na mga bumoto kay Sara Duterte itong impeachment case na to. Magising kayo, Harry Roque at Sal Panelo. Yang 32 million na yan, wala na yan. Wala na yan, wala na yan. Subok na yan. Nakailang probinsya kayo, kung saan kayo tumawag ng rally ninyo, mga isog-maisog rally nyo, walang pumupunta. Ni hindi kayo naka 0.01% sa mga rally nyo. Malamang-lamang, ang 32 million na sinasabi nyo, karamihan dyan nagsisi na pagboto dyan sa Sara Duterte nyo. Kaya nakakatawa tong argumento nyo, Harry Roque, Sal Panelo, na ang impeachment ay pambabastos doon sa mga 32 million na bumoto, doon sa 32 million mga Pilipino na bumoto kay Sara Duterte. Wala na yan. Nagising na ang mga taong yan. Nagsisisi na yan sa pagboto kay Sara Duterte. Tigilan nyo na yan, argumento na yan. Kaya, wala akong makitang dahilan para itong mga Pilipino ay i-consider itong mga kandidato ni Digong Duterte para makapasok sa Senado, lalong-lalo na ang kanyang purpose, ang kanyang objective ay para lang iligtas si Sara Duterte. Kawawa tayo mga Pilipino kung mangyayari yan. Isa pang issue ni Digong Duterte, na ito daw si PBBM, pagdating ng kanyang dulo ng termino o yung end ng kanyang term as president, ay wala daw planong bumaba. What? At ito raw ay magde-declare ng martial law. Obviously, ito mga ganitong klaseng pananalita, ito ay ano lang, ay intended to agitate people. Gusto lang galitin ng taong bayan. Kasi, alam naman natin, ano ang basihan mo, Digong Duterte, para sabihin yan? Wala kang basihan. Hindi ka insider, hindi ka kapamilya ng mga Marcoses para masabi mo na pinag-usapan namin yan. Kaya sayang lang yung mga ganyang yung mga ganyang pananalita na wala namang basihan. Sanay na sanay kayo magsalita ng mga ganyan para lang galitin ng taong bayan, para lang makuha atensyon ng mga tao, para lang palakpakan kayo. Pero alam ko marami ng tao ang nagsawa na sa ganyan. Pero sa Cebu, of course, may nakita pa rin ako na ilang-ilan nagpapalakpakan, tuwan-tuwa pag nagmumura ka para pagka binabanggit mo yung salitang patayan. Sinabi niya nga dito, sa rally na to, mag-ingat kayo sa pagbabalik ko. Palakpakan yung mga tao. Tuwan-tuwa. Alam nyo, tungkol sa addiction na to, sabi niya, more or less, ganito pagkakasabi, Bisaya, pero naintindihan ko naman. Ang solusyon daw talaga dyan, sa droga na yan, yung mga addict na yan, sa mga kriminal, ay talagang pagpapatayin ng mga yan. What? Yun ang pagkakasabi ni Digong. Walang ibang solusyon, wala, kundi patayin yung mga yan. So, mangilan-ngilan doon, nagpalakpakan. Mangilan-ngilan doon, nagsisigawan. Yun ang sinasabi ko, na mga diehard. Ayan, siguradong makukuha mo boto. Pero majority ng mga Cebuano, hindi nasasakay sa ganyan. So, isang issue niya ngayon, yung sinasabi niyang mag-declare ng martial law si PBBM, bago matapos ang termino, para hindi bumaba, para ma-extend ng kanyang term. Sinasabi niya ulit dito na weak president, si PBBM. Sinasabi niya pa na yung matandang Marcos, si former President Marcos Sr., ay pinagbebenta raw yung mga gold reserve natin. Pinagbebenta. What? Kaya tayo naghihirap dahil dyan. Pinagbebenta raw at walang report. Ganun ang pagkakakwento niya. Problema, ito again, wala namang pinakikitang dokumento itong si Digong Duterte.
sana yung mga itong issue para maniwala ang tao, dahil tayo mga mamamayan, gusto rin natin malaman yan. Gusto natin marinig ang katotohanan tungkol sa mga gold na yan. Kaya dapat na nagsasalita ka, ibandera mo yung ebidensya mo. Kasama kami dyan sa papalakpak. Kung totoo yung ebidensya mo, matibay yung ebidensya mo, at mapangahawakan niya ng korte para habulin kung merong dapat habulin niya sa mga gold na yan. Kaya lang wala eh. Ginagamit, again, you're just using it to agitate people. Ginagalit nyo lang ang tao dahil wala naman kayong basihan. Gold reserve, pinagbebenta, inubos daw. Kaya tayo ganito kahirap. Kaso wala ngang matibay na dokumentong ebidensya na pwedeng panghawakan. Gusto natin malaman yan, kung totoo yan. So, ano ang sagot ng Malacanang? Si former President Digong Duterte raw ay isang one-man fake news factory. So, yung sagot ng Malacanang. One-man fake news factory. Bagay, ever since naman kasi, kahit yung adik-adik na yan. Diba? Ang tagal niya pinangahawakan yung kwento na yan. Adik-adik ang presidente. Nagko-cocaine ang presidente. Kaso wala naman lumabas na matibay na ebidensya. Wala. Hanggang sa umabot pa doon sa paglalabas ng fake polvoron video. Wala rin. Kahit naman sino kasing grade 1 tumingin nun, halatang hindi si PBBM yun. Halatang fake video. So, siguro may katwiran para sabihin ng Malacanang na one fake news factory itong si Digong Duterte. Kasi hanggang ngayon, yung kwento niya, hindi niya masuportahan ng ebidensya. Pero maglabas kayo ng ebidensya. Mas maraming maniniwala sa inyo, mas maraming papalakpak na sa inyo, at mas marami nang mananalo doon sa mga kandidato nyo sa Senado kung ang mga ebidensya nyo ay sigurado at matibay. Pero kung wala, sa tingin ko, mas maraming Pilipino gustong matuloy itong impeachment case ni Sara Duterte. Ito ay magkaroon ng pagdinig nang magkaalaman tayo. Hindi po pwedeng dahil sa mga isyong nire-raise ninyo ay kalilimutan na natin itong kaso ni Sara Duterte. Gusto rin nating malaman yung ibang side. Kung ano yung kiniklaim ninyo na tungkol sa budget, yung tungkol sa GAA, yung tungkol sa bicameral report. Gusto naming malaman yan. Mag-file kayo sa korte, okay sa amin yan. Pero in the meantime, yung kaso ni Sara Duterte, yung mga impeachment cases na i-file sa kanya, kailangan pakinggan ng Kailangan magkaroon ng paglilitis yan sa Senado. Gustong malaman ng mga mamamayang Pilipino yan. Kasama na ako dyan na gusto makaalam yan. Yung ibang kaso na sinasabi nyo, yung ibang issue na sinasabi nyo, nire-raise ninyo, maghanda kayo ng mga ebidensya dyan. At kasama nyo kami dyan, natitingin kung talagang may pagkakamali at mayroong anomalya rin dyan. Wala tayong paniligtasin dito. Lahat tayo ay para sa katotohanan. Okay? So, thank you so much mga kababayan. Hanggang dito na lang muna tayo. At doon sa mga bago lang dito sa ating channel, kindly subscribe and kindly hit the notification bell. Pati na rin yung like button at pakishare na rin para madami tayong makaalam tungkol sa mga issues na pag-uusapan natin dito sa aking munting channel. Thank you so much at again, doon sa aking DJ Morse prayer. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang. Itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Alright, thank you so much. At mga kabayan, mga kapatid, I will see you again.